Inalis na ba ng SDA Church ang Trinity mula sa kanilang doktrina? Ang doktrina ba ng Trinity ay isang satanismong aral? Naloko ba ng aral na ito ang mga Adventist Christian dahil isinama nila ito bilang isa sa kanilang pangunahing paniniwala? May mga komento mula sa mahal nating mga manunood na ang Trinity ay kumakatawan sa doktrina ng Ama, Anak at Banal na Espiritu, kung saan ang Trinity ay isang maling doktrina. Tama si Ellen G. White na hindi natin dapat sabihin ng SDA ay Babylonia dahil ang doktrinang pinanghahawakan nito ngayon ay ang doktrina ng kadyusan. Kung iba pang Jesus, iba ding Ebanghelyo. Ito ang isa pang komento na sabi ni Ted Wilson na ipinangangaral din ang eksaktong parehong Triune God ng Romano Katoliko na opisyal na tinanggap noong 1980s. Bakit tinanggap mo ang SDA Creed, ang fundamental beliefs hinggil sa paniniwala ng mga Romano Katoliko tungkol sa doktrina ng Trinity? At ang salitang Trinity ay wala naman sa Biblia. Gumising ka. Maligayang pagdating mga mahal kong kaibigan dito sa Vince Traveler's Diary. Maaari po bang pakilike at pakishare ang mahalagang mensaheng ito sa lahat? Maaari po bang pakisubscribe kung bago pa lang kayo sa channel nito? Kaibigan, ito ang katotohanan. Ang Apokalipsis ay binuksan sa pamamagitan ng pagpapakilala sa tatlong persona ng kadyusan mula sa 7 espiritu na nasa harap ng kanyang trono at mula kay Hesukristo, at ginawa tayong hari at mga saserdote sa kanyang Diyos at Ama, at luwalhatiin siyang magpakailan at magpakailan paman. Sa aklat ng Apokalipsis, ang Diyos ay madalas na binabanggit ang tatlo, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Kung kaya ang una, ang dragon; pangalawa, ang hayop na nagmula sa dagat; pangatlo, ang hayop na nagmula sa lupa. Sa Apokalipsis 13, ito'y tila banal, ngunit huwad na Trinidad bilang kahalili sa tunay na kadyusan. Ang tatlong maruruming espiritu tulad ng mga palaka ay ang Antikristo, ang dragon at ang apostatiyang protestantismo ng Apokalipsis 16. Dahil alam ni Satanas na ang Diyos ay may tatlong persona, kung kaya ang huwad ay tatlo din. Ang tekstong ito ay ipinahiwatig na magkakaroon ng mahusay na pambuong mundo na panlilinlang kung saan ang isang huwad na Trinity ay tumatayo sa lugar ng tunay na Diyos. Ang layunin ng huwad na panlilinlang na ito ay upang dayain ang mundo na ihayag ng mali ang karakter ng Diyos bilang pag-ibig. Karamihan sa mga Adventista ay hindi naniniwala sa Trinity dahil sinasabi nila na ang mga unang pioneer ng Adventist ay tinanggihan ang Trinity. Narito ang ilan sa kanila, ang mga Adventist pioneer na mga anti-Trinitarian, katulad ni James White, J.H. Wagoner, Uriah Smith, Merritt Cornell, at marami pang iba. Ang tanong, kaibigan, dapat ba nating pagbabasihan ng ating mga pananampalataya ang pang-uunawa ng mga pioneer, o dapat ba nating ibase ang ating pananampalataya sa salita ng Diyos? Genesis 2:24. Kung kaya't iiwanan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikipisan sa kanyang asawa, at sila'y magiging isang laman. Ang salitang Hebreo na ginamit dito sa Genesis ay ikhad, nang ibig sabihin isa o nagkakaisa. Isang laman dito ay hindi nangangahulugan na ang mag-asawa ay natutunaw at nagiging isang tao pagkatapos ng kanilang kasal. Sa halip, sila ay nagkakaisa bilang isang pamilya. Itinuturo ng Biblia ang pananampalatayang monoteismo, na ibig sabihin ay iisang Diyos. Makinig ka, o Israel, ang Panginoon ay isang Panginoon. Ang salitang Hebreo na isa dito ay ikhad, na ang ibig sabihin ay magkakasamang nagkakaisa. Ito ay parehong salitang Hebreo sa Genesis 2 talatang 24, sa Genesis 1:26, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ang salitang Hebreo dito na ginagamit ay Elohim. Ito ay isang nararapat na pangmaramihang pangalan o proper plural nouns na ginagamit ng higit sa 2,700 times sa lumang tipan. Napansin mo na ang Diyos ay nakikipag-usap sa kanyang kapwa tagalikha. Hindi ito ang mga anghel at hindi rin ang 24 elders. Hayaan nating pag-aaralan ito ng mikroskopiko. Bakit ang Hebrew
na salitang Elohim ay isang plural noun na nangangahulugang magkasama o nagkakaisa. Hindi ka maaring magkaisa kung ikaw ay isa lang sa bilang. Kaya ang Hebreyong salita na ikad ay hayaan natin ang banal na kasulatan ang magpapaliwanag. Isaiah 48 verse 16, at ngayon ang Panginoong Diyos, una, ang Ama, at ang kanyang Espiritu, pangalawa, ang nagpadala. Sa akin ang anak ng Diyos, ang ikatlo. Pangalawang Korinto 13:14, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo isa, at ang pag-ibig ng Diyos dalawa, at ang pakikisa ng Espiritu Santo tatlo ay suma sa inyong lahat. At sa bautismo ni Jesus, isa sa pinakadakilang katibayan ng kadyusan. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa, at bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pansinin mo na ang tatlong pangalan ay inilarawan sila ng Biblia bilang pangalan o name na walang is, dahil ang salitang Griego para sa pangalang doon ay onoma, nang ibig sabihin ay otoridad. Tatlong pangalan, tatlong magkakahiwalay na persona na may isang otoridad. At kung titingnan mo sa Amplified Bible, ang Genesis chapter 1, talatang 26, ang sabi ng Diyos, hayaan natin ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo, nalalangin ang mga tao ayon sa ating larawan. Ang lumang tipan, ang mga banal na kasulatan ay pinag-aralan at naisulat noong unang panahon pa bago ang pagkakaroon ng Kristiyanong Iglesia. Sa unang Juan 5:7 ay sinasabi, kaibigan, na may tatlong sumasaksi sa langit, ang Ama, ang Diyos Ama, ang Salita, si Jesucristo, at ang Espiritu Santo, at ang tatlong ito ay iisa. Malinaw kaibigan, hindi ito mahirap intindihin. Ang mga banal na kasulatan lamang ang dapat na maging batayan ng ating mga pananampalataya. Hindi ang mga pioneer, hindi ang apostatiyang isimbahan. Ang pagtuturo ng Heavenly Trio, Godhead, Trinity, anuman ang nais mong itawag, hindi ito nanggaling sa simbahang Katoliko. Ito ay diretso na nagmula sa mga banal na kasulatan. Para sa aking mga kapatid na mga Adventista na nagkakaroon ng isyu tungkol sa pagtanggi ng mga pioneer sa Trinity, dito ang 5 timeline ng doktrina ng Trinity sa ating iglesia. Ang unang yugto, 1846 hanggang 1888. Ang pagdomina ng anti-Trinitarian. Ang pangalawang yugto, 1888 hanggang 1898. Hindi kasiyahan sa mga anti-Trinitarians. Ikatlong yugto, 1898 hanggang 1915. Paradigm shift, si Ellen G. White ay patay na. Ang apat na yugto, 1915 hanggang 1946. Nabasa nila ang isinulat ni Ellen White tungkol sa katotohanan ng Trinity. Itinanggi nila ang anti-Trinitarianism. Ikalimang yugto, 1946 hanggang sa kasalukuyan, ang pangingibabaw ng Trinitarian hanggang sa kasalukuyang panahon. Si James White, Uriah Smith, J.H. Wagoner, Merritt Cornell, sila ay mabubuting mga tao. Ngunit hindi sila mga propeta. Si Ellen G. White ay siyang propeta at itinuturo ng kanyang mga isinulat ang tunay na katangian ng Diyos. Si Ellen G. White na isang propeta ay itinuturo na ang Trinity ay biblical. Halimbawa sa Evangelisms, page 616, ang walang hanggang makalangit na mga dignitaryo, ang Diyos, si Kristo at ang banal na Espiritu Santo, ang nag-armas sa kanila sa mga alagad na higit pa sa makataong enerhiya. Kapag ibinigay mo ang iyong sarili kay Kristo, ikaw ay nangangako sa harapan ng Ama, ng Anak at ng banal na Espiritu, ang tatlong dakilang persona ng mga dignitaryo ng langit. Hawakan mo ng mahigpit ang pangakong ito. Bible Commentary Volume 7, page 959, paragraph 8. Sa Councils on Health, page 222. Ang kadyusan ay pinangungunahan ng awa sa karira. Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ay ibinigay ang kanilang sarili sa paggawa para sa
plano ng pagtubos. Dapat nating ilagay ang ating pananampalataya sa mga katibayan ng banal na kasulatan. Sa unang Juan 4:8, ang katunayan ng doktrina ng Trinity. Makinig kang mabuti. May tatlong mga persona sa iisang Diyos na gumagawa para sa atin, mga kaligtasan. At ginagarantiyahan nito ang walang hanggang pag-iral ng pag-ibig. Ang naunang Juan 4:8 ay mariing pinatutunayan ang Trinidad. Paano? Dahil ang likas ng pag-ibig, sabi ni Paul, ay hindi humahanap para lang sa sarili nito. Naunang Korinto 13:5. Ano ang hinahanap nito? Ang kabutihan ng iba, pangangailangan ng iba, pagnanais at pag-asa. Ang pag-ibig ay hindi maaring nakapaloob sa pansarili nito. Tatlo ang mahalagang halaga ng pag-ibig, kung saan ay may isang tao lamang, hindi maaring mangyari ang pag-ibig. At kung mayroong dalawa, na ang bawat isa ay ang tanging tumanggap ng atensyon ng isa na nagbibigay ng lugar para sa pansariling pagtanggap. Ngunit sa sandaling mayroong tatlo, ang sinumang tatanggap ng pag-ibig ay dapat ding magpapakumbabang ipagpaliban pansin sa ikatlong partido at bawat isa ay ang ikatlong partido sa iba pang dalawa. Ang dalisay na pagkaunawa para sa pagkikilala sa Diyos ay nakakakumbinsi na ang katibayan ay ang Biblia at ang katotohanan ay maihayag sa nag-iisang tunay na Diyos na may tatlong persona at ang mahalagang likas nito ay ang pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig, kaibigan. Tanggapin mo ang pag-ibig ng Diyos ngayon at ang lahat ng kahangahangang mga katotohanang inihayag mula sa banal na kasulatan. Hanggang sa muli, kaibigan, dito sa programa ng mga istorya, propesiya at mga katotohanan mula sa Biblia.